iba pang presidential at vice presidential candidates. Umabot na sa 8 bilyong piso ang pinsalang dulot ng El Nino sa agrikultura. Katunayan, nasa state of calamity na ngayon ang Banawe, Ifugao dahil sa pinsala ng tag-init sa rice terraces. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Unti-unti nang kumukupas ang angking ganda ng Banawe Rice Terraces sa Ifugao dahil sa El Nino. Hindi pa kasi umuulan doon mula pa noong Disyembre. At pagdating ng ulan, posible itong magkabitak-bitak. Dahil apektado rin ang produksyon ng palay, isinailalim na ang buong Banawe sa state of calamity. Posible na rin magdeklara ng state of calamity sa Kidapawan, North Cotabato. Napinsala kasi ng tagtuyot ang high-valued crops doon tulad ng rubber at saging. Mga tubo o sugarcane naman ang matinding naapektuhan sa Polangui, Albay. Baka hindi na raw lumaki ang mga ito dahil inabutan na ng dry spell. Natutuyo na rin ang Polangui River sa Bukidnon. Bukod sa namamatay na ang mga tilapia at bangus doon, nanganganib din ang supply ng kuryente dahil sa ilog kumukuha ng tubig ang mga hydroelectric plant. Sa kabuuan, 8 bilyong piso na ang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Pinakamatindi ang pinsala sa Cagayan Valley. Apektado rin ng El Nino ang Region 9. Kasama rito ang Zamboanga City kung saan puspusan na ang cloud seeding operations. 7 hanggang 10 sako ng iodized salt ang ikinalat sa mga ulap kaninang umaga para makagawa ng ulan. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Humigit kumulang 100 truck ng bumbero ang pumarada sa Maynila bilang bahagi ng Fire Prevention Month. Sa panguna ng grupong Text Fire, sinuyod nila ang mga lugar na madali raw magkasunog gaya ng Delpan, Magallanes at Padre Burgos. Kabilang sa mga nakiisa sa parada ang may 900 fire volunteer, matauhan ng Bureau of Fire Protection, MMDA at Red Cross. Pinapalalahanan ng mga taong mag-ingat sa sunog lalo na ngayong panahon ng matinding tag-init. Sinariwa ng mga kaanak at kaibigan ng yumaong si Francis Magalon ng kanyang buhay at musika sa isang mini-concert kagabi. Bagamat 1 taon na mula nang pumanaw siya, buhay pa rin daw sa kanilang alaala ng master rapper. Nakatutok si Jamie Santos. Ilan lamang ito sa mga kanta ni master rapper Francis Magalona. Inawit ito ng ilan sa mga malalapit na kaibigan ni Francis. Para sa riway ng kanyang alaala, isang mini-concert ang isinagawa ng kanyang mga kaanak at kaibigan sa Eastwood, Libis, Quezon City kagabi. Bagamat wala na raw si Francis, nananatili daw itong buhay sa kanila dahil sa mga naituro nito. Kuya Kiko, ay mas naging proud ako maging Pilipino dahil sa kanya. All the praises that I receive, then lagi ko rin binabalik sa kanya dahil lagi ko sinasabi na whatever things I can do as an artist ngayon is dahil si Francis Magalona yung foundation ko. Una rito, isang misang isinagawa sa kalapit na chapel. Kumpleto ang mag-iina ni Francis. Bagamat na ulila, masaya naman daw sila ngayon dahil alam nilang nasa mas magandang kalagayan na ang kanilang padre de pamilya. It's so great na something as sad as the death of my dad brought all of us together. Pero alam daw nila na lagi itong nakasubaybay sa kanilang lahat. Nagparamdam nga daw sa kanilang inang si Pia si Francis. Pumunta yung mom ko and yung iba kong mga kapatid sa cemetery, vinesit nila yung grave ng dad ko. And when they were taking pictures, may isang picture na lumabas yung image ng dad ko. Hindi lang face niya but his whole body. Naniniwala ang pamilya ni Francis na hindi pa rin sila pinapabayaan nito dahil ito daw ang nagsisilbing kanilang guardian angel. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Hadlang ang pagkakaroon ng kapansanan para ma-enjoy ang summer. Sa Marikina may isang sports and training advocacy program para sa mga visually impaired. Nakatutok si Claire Delphine. Sarap na sarap ang mga batang ito pero di ito simpleng swimming event. Bahagi ito ng Visually Impaired Sports Training and Advocacy o VISTA 2010 sa Marikina Sports Park. Mga batang bulag ang tinuturoang lumangoy. Pag may fear na po ako sa water, hindi daw po ako matututo mag-swim. So ngayon, wala na po akong fear. Pati mga magulang tuwang-tuwa para sa kanilang mga anak. Si Annette may kambal na parehong bulag. Sa mga ganitong programa, napapawi raw ang lahat ng kanyang hirap. Ini-encourage namin mga parents na
i-come out na nila yung kanilang mga anak at isali na nila, maraming magagawa ang blind, hindi lang sila sa bahay. Pag nasa schools po, hindi po sila ina-expose sa sports. Usually, children who are blind are just asked to sit down. Di lang swimming ang itinuturo rito. May track and field din para sa mga mahilig tumakbo. Naiiba nga lang ito dahil nakatali o nakahawak sila sa kamay ng kanilang guide. Ipinakilala rin ang larong showdown na parang pinaghalong ping-pong at air hockey. Tunog at vibration ng bola ang sinusundan ng mga bata sa pagpalo ng bola. Gusto mo ba itong larong showdown? Opo. Bakit? Kasi po madali po. Sa susunod na taon, mini Olympics na raw ang ating masasaksihan dito. Ito raw ay upang lalong maganahan ang mga batang ito na pag-ibayuhin ang kanilang kakayahan sa sports. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Nakamotorsiklong sundalo, biktima ng hit and run sa Maynila. Mga estudyante nakihataw sa sex bomb dancer sa pagsayaw sa bilog na hugis itlog jingle ng GMA News and Public Affairs. At Rufa Gutierrez, nag-walkout sa kanyang sariling talk show. Bakit kaya? Tutukan dito.